Umalma ang asawa ni Nico Natividad na si Shelo Eusebio sa mga komunikasyon sa ginawa niyang pagpapatawad sa mister nito. May ilang pang nagsend ng video kay Shelo upang ipaalala ang ginawang kalokohan ng mister. Panibagong post ni Shelo ngayong araw. Ayon sa kanya, ito na umano ang una at huling pagkakataon na papatol siya sa mga kritiko na patuloy na komunikasyon sa kanyang desisyon na patawarin ang asawa. Ayon kay Shelo, hindi niya maintindihan kung bakit maraming tao ang tila mas labis na apektado sa desisyon niyang ayusin ang kanilang pagsasama. Git niya maliit na bahagi lamang ng kanilang tunay na buhay ang nakikita ng publiko at wala umanong sapat na kaalaman ng mga netizen para husgahan ang kanilang relasyon. Dagdag pa niya, kung gugustuhin daw niyang iwan ang kanyang asawa ay kaya niya itong gawin, ngunit hindi iyon ang pinili niyang landas. Ipinunto rin ni Shelo na matagal nang nangyari ang issue at nakapagpatuloy na sila sa kanilang buhay bilang pamilya. Ayon sa kanya, meron na silang pangalawang anak at mahigit 3 taon na ang lumipas mula nang nangyari ang insidente. Sa kabila ng sakit na kanyang naranasan, sinabi ni Shelo na hiningi na ng tawad ni Nico sa Diyos at sa kanilang pamilya at habang buhay umano itong pagbabayaran ng kanyang asawa. Ngunit para kay Shelo, hindi ibig sabihin nito na kailangan ng manatiling miserable ang kanyang mister. Anya, pinili niyang samahan ang asawa sa pagbangon at pagharap sa kanilang pagkakamali bilang mag-asawa. Nilinaw din ni Shelo na hindi niya kinukonsinte o binabaliwala ang nagawang pagkakamali, ngunit hindi na raw kailangang malaman ng publiko ang lahat ng kanilang pinagdadaanan. Hiniling din niya sa mga netizen na tigilan na ang patuloy na pagpapakalat at panonood ng kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang asawa. Ayon sa kanya, kung tunay na nadidiri ang mga tao sa nangyari, dapat ay itigil na rin ang panonood at pagpapalaganap nito. Sa huli, sinabi ni Shelo na patuloy nilang pinipili ang magpatuloy sa buhay sa tulong ng biyaya ng Diyos at umaasa siyang darating din ang ganap na paghilom ng sugat na iniwan ng kontrobersya. Binigyang din na hindi lamang siya ang babaeng nakaranas ng ganitong pagsubok sa relasyon at hindi rin siya ang nag-iisang piniling magpatawad. Para kay Shelo, ang kanyang pagpapatawad ay nagmumula sa pagmamahal niya sa kanyang asawa at sa pananalig niya sa Diyos. Narito ang kabuuang pahayag ni Shelo Eusebio sa mga taong bumabatiko sa kanya sa ginawa niyang pagpapatawad sa kanyang mister. Una at huling beses napapatol ako sa mga pinagsasabi niyo. Una, bakit ba apektado kayo sa pagpapatawad ko sa asawa ko? Bakit kinag-question niyo yung desisyon ko? Bakit kailangan yung desisyon nyo yung tama? Hindi kaduwagan yung pinili ko. Kayang-kaya ko umalis kung gugustuhin ko pero hindi yon ang gusto ko. Bakit kailangan ko i-explain sa inyo kung bakit? Katulad ng sabi ko, katiting lang ng totoong buhay namin yung nakikita nyo. Wala kayong alam. Anong alam nyo? Ang manghusga at mangdukdok pa sa taong dapang-dapa na. Mag-sorry o hindi, may nasasabi kayo. Anong kasalanan sa inyo ng asawa ko? Kung di pa kumalat yan, di aamin. Yun na nga, di ba? Andyan na ang lakas ko kay Lord, di ba? Tinuruan ng leksyon in a hard way na kahit kayo enjoy naman kayo sa panonood. Ano pang gusto nyo? Sasabihin nyo na hindi ba ako nandidire? Hindi ba ako nasusuka? Oo, sige. Dapat yan ang nararamdaman ko. Pero nasa realidad na ako ng buhay, tapos na, matagal na, nagkaanak na nga kami ulit ng pangalawa, ano pang gagawin ko? 3 taon na ang nakalipas. Ano, maglulupasay ako at papahirapan ko sarili ko sa bagay na hindi ko na kontrolado? Hiningi na ng tawad ni Nico sa Diyos at sa buong pamilya namin at habang buhay niya na yan babawiin at dadalhin. Pero hindi ibig sabihin kailangan maging miserable siya. Dahil andito ako, sasamahan ko siya. Kahit ipaliwanag sa inyo ng isang beses lang yan, wala kayong papaniwalaan kundi sariling version nyo ng kwento nyo. Parang alam na alam nyo at kayo lang ang tama. Hindi ko nino-normalize at binabaliwala yung ginawa ng asawa ko pero hindi nyo na kailangan malaman ano yung pinagdadaanan namin. Lahat ng nararamdaman at gusto nyo sabihin na sabi ko na yan, na-release ko na yan, naisigaw ko na yan with matching pabasag-basag ng picture frame. Kung pinili naming ayusin, ano bang problema nun sa inyo?
Let's be real here. Opinion nyo yan. Sige, di ko maalis yan. Pero wala ba kayong puso para kimkimin nyo na lang sa sarili nyo yan? Pero sana itigil nyo na yan. Nandidiri kayo sa ginawa ng tao dahil may asawa pero kayo din mismo ang nanonood pa at nagpapakalat. Please stop. At hindi ako batugan, hindi nyo ko kilala para di kayo nababother at gumagawa ng version nyo na porke di ako nang iwan ay wala pa akong pera. O sige, bumili na lang kayo ng produkto namin para magkapera pa ako. Sasabihin nyo di ako makalis dahil nakadepende ako sa asawa ko? Baka other way around, asawa ko ang nakadepende sa akin, hindi lahat tungkol sa pera. Huwag nyo nang pahirapan yung sitwasyon na hindi kayo kasali. Isipin nyo ang gusto nyong isipin pero sarili nyo na lang at maging mabuti kayo sa kapwa nyo kahit nagkamali, lalo at hindi naman sa inyo may kasalanan. I'm continuing our life and moving forward through the grace of God. Mahirap, hindi siya madali, pero nasaktan man ako, maghihilom din, and yun ang paniniwalaan ko. Hindi lang ako ang babaeng nakaranas nito at hindi lang ako ang babaeng pinili na magpatawad. Ang mahalaga sa akin, yung forgiveness na binibigay ko sa asawa ko ay dahil sa pagmamahal ko at pagmamahal ng Diyos sa buhay ko. Sasabihin nyo na damay na naman si Lord. Ganun talaga. Sino dapat ko idamay? Kayo ba? Samantala, narito naman ang ilan lamang sa naging reaksyon sa pahayag na ito ni Shelo Eusebio. Hindi ko maintindihan kung bakit masyadong invested ang ibang tao sa buhay na hindi naman kanila. The truth is, a small piece of a story is what people see online and suddenly everyone thinks they know everything. You don't. Trust me, I've known the couple for almost 15 years now and what people see online is only a fraction of their real life. Yes, everyone is entitled to their opinion, but not every opinion needs to be thrown at the people who are already trying to heal. Kung tutuusin, kaya minsan hindi tayo umuunlad bilang mga tao dahil imbes na gamitin natin ang oras natin para ayusin at pagandahin ang sarili nating buhay, mas inuubos pa natin sa pakikialam at panghusga sa buhay ng iba. Imagine if the same energy people used to criticize others was used to improve their own lives, mas maunlad sana yung mga buhay-buhay natin. So please, move on people.